Yes, hello, hello. Ayan, gagawa tayo ng isang video about sa terseptide. Ano nga ba tong terseptide na to? Para saan to? Ano bang nagagawa nitong terseptide na to? As much as possible, gagawin natin maiksi. As much as possible, gagawin natin maiksi itong video na to. Para saan nga ba ang terseptide? Ang terseptide is, ginagamit to gamot para sa mga pre-diabetic, diabetic, sa mga matataba. Ang tawag nila usually dito is slim shots or Baker Slim. Yan. Yun yung mga tinitake ng mga artista. Kilala nyo naman, may mga iba talaga na nag-endorse talaga na nagtitake talaga sila nito. Like Yen Santos, sina Kiray, and other Chris Antolin. They usually, parang ano yun, is nire-recommend, not really recommend, pero hindi nila dinedeny ang pag-take nito. Then, this is already my second box na dun sa terseptide. Ang tinitake kong terseptide is 15 mg. So, dun sa 15 mg na yon, usually is, that would take 5 weeks dun sa 15 mg. So, yung 15 mg na hati-hatiin yun. So, every week, meron kang shots. For the beginner, for the first 4 weeks mo, or yung first box mo, or first 5 weeks kasi siya, actually. Hindi siya talaga 4 weeks. So, sa 5 weeks mo is 2.5 mg. And then, recommended ng iba is, after 5 to 8 weeks is 5 mg. Ngayon, usually kapag umorder ka ng terseptide sa ibang tao, or sa shop, is meron talaga silang instruction kung paano siya haluin. Tapos, meron din siyang weekly monitor ng weight, saan ka nag-start, anong date, ganun. Para at least malaman mo rin kung effective siya. And then, meron din dito kung paano siya talaga i-constitute. Yun ang ano nila dun eh. Para kung paano paghaluin. So, meaning na pag bumili ka ng vial ng terseptide, hindi siya yung halo na. Ikaw mismo yung maghahalo kasi ang ibibigay nila sa'yo is yung powder form. So, kukuha ka ng backwater, which papakita ko mamaya. And then, ilalagay mo siya dun sa terseptide na powder, which is ito siya. Lit lang siya. Not sure kung kita. Ayan. So, ito yung powder form, ito yung water. Tapos, gagamitan mo siya ng injection. Speaking of injection, masakit ba ang injection na ginagamit sa terseptide? It's a big no. Kasi, yung tawag nito, yung injection na ginagamit sa terseptide is yung pang-insulin. Yung napakanipis na karayom. So, mas masakit pa yung karayom. Kung akong tatanungin, mas masakit pa yung karayom or yung pangtanggal ng tagyawat kesa dun sa ganito. Tsaka again, napakasaglit lang ng pagturok mo sa, usually ako sa tiyan. Sa tiyan ko ito nilalagay. May mga part din dito sa instruction kung saan ilalagay yung, ayan o, sa tiyan, meron siyang 4 na pwede mong pwede rin naman sa braso, and then pwede rin naman sa hita. But I did do research, sabi pag dito sa braso at sa hita, medyo slowness talaga yung effectiveness. Mas effective talaga siya kapag dun siya talaga sa tiyan tinuturok. And then, since 2.5 lang siya ng injection, so yung 2.5 na yun, sobrang liit lang nun. As in, mas masakit pa talaga magtanggal ng tagyawat, promise. Hindi mo kailangan ng pampamanhead para lang mag-take ng tawag nito, ng terseptide. Ngayon, kung takot ka gumawa sa sarili mo na injectionan mo yung sarili mo, then might as well, kahit bata, or not really bata, pero pagawa mo sa friends mo, pagawa mo sa mga
kung saan ka trusted. Pagawa mo sa nanay mo, ganun. Napakasaglit lang niya, promise. Ipapakita ko mamaya. And then, para saan ba yung mga, terseptide na to? Again, ang terseptide, ito ay mga recommended for mga obese, matataba, at dun sa mga chubby siguro na gustong pumayat. Kasi nga, ang main factor niya is, pang-block siya ng mga sugar, pang weight loss, mawawalan ka ng appetite. Yun ang pinaka the best dun. Para kang napakadali ang pagfa-fasting dito sa terseptide na to. Kasi nga mawawalan ka ng gana kumain. Parang kahit may makita kang gusto mong food, parang hindi mo siya trip, ganon. Pero might as well, recommended kasi dito talaga na kumain. Kung kakain ka lang din naman, bakit hindi ka pa kumain ng mga masustansyang pagkain like prutas, diba? Kasi minsan ka lang, for me, dun sa first box ko, yung experience ko, since hindi nga talaga ako nagkakaroon, minsan talaga umaabot ako ng one day na ayokong kumain. Pero nagtutubig talaga ako. So, ginagawa ko, namimili na lang ako ng kakainin. So, ang ginagawa ko, itlog tsaka repolyo. Ganon, nagpe-prepare na lang ako kasi wala nga akong appetite. So, might as well prepare your food na lang. Kung ayaw man naman, bumili ka na lang gulay. Ganon. Pero, wala akong appetite sa kanin. Wala rin akong appetite sa mga burger, kahit sa mga kung ano-ano. So, ako talaga, pinipilit ko talaga yung sarili ko na kumain. Ganon. So, yun nga. So, gaano ba kadali ang paghalo ng terseptide? So, nakalagay naman dito sa instruction na to na kukuha ka ng, ito muna, yung kukunin mo. By the way, ito siya. Isang box pala siya. So, pag umorder ka, isang set na siya. Meron ka ng ganitong 5 piraso para good for your 5 weeks. Meron na rin siyang meron na rin siyang alcohol panglinis mo dun sa tiyan mo or panlinis mo dun sa lalagyan mo, and then meron na rin siyang lalagyanan. Pag naturok mo na, pag nahalo mo na siya, hindi mo siya pwedeng iiwan sa labas. So, pag naturok mo na siya or nahalo mo na to, may certain like 30 minutes lang, dapat nasa ref na siya. Hindi siya pwedeng iiwan or expose. But once na mahalo na siya, kumuha ka na ng, after 30 minutes, kasi 30 minutes yung iintayin mo dun sa after niyang ihalo. And then, kumuha ka na, i-shot mo na, then lagay mo na sa ref. Basta, once na mahalo si backwater and si terseptide powder, 30 minutes, maghihintay ka para mahalo sila. And after that, kumuha ka na shots, lagay mo na sa ref. Now, kung kukuha ka ulit, like for example, this is your 2nd week na, kukuha ka ulit ng shots nito, kuha ka lang ng shots, and then, ibalik mo na. Basta hindi siya pwedeng ma-remove sa fridge ng more than 30 minutes. Ganon. Dun sa mga following weeks, ganon. Basta, kumuha ka, turok mo din, goods na yon, ganon. Sa 15 mg, by the way, ang 1.5, again, meron dito mga milliliters. Itong mga blue na to, usually 3 milliliters to. Liters, ang dami. 3 milliliters. So, sa 15 mg, 1.5 lang yung kukunin nating backwater. Hindi 3 or what. Ang 1.5 lang para sa 15. So, ngayon, paano pag ang na-order ko ay 30? Then, it will be 3 ml. Again, sa 15, it will be 1.5 na backwater. So, sa 30, it will be 3 ml. Ngayon, sa 1.5 milliliter, iba siya sa insulin. Kasi sa insulin, mas maliliit yung mas maliliit yung yung measurements. So again, ang
1.5 is usually, dinidivide mo siya sa, kasi ang 1.5 is like 15 hundreds para dito sa mga ganito. So, yun. Sa 15 hundreds, so that's 1,500. So, ang kukunin mo lang dito is 2.5 or minsan 3. Depende. Ako, ginagawa ko is 2.5. So, yung 2.5 mo is good for 1 month and a half. Kasi that's 2.5, 2.5, that's 5. 2.5, 2.5, that's 10. And then 2.5, 2.5, that's 15. Kung ikaw gusto mo is 3 units, that's 30. Pwede din. So, it really depends. Pero, hindi ko talaga recommended yung magpa-5 ka kagad, which is first injection. So, again, itong injection na to, hindi ito ang gagamitin natin sa pangturok sa katawan natin. Ito lang yung ginagamit, bubuksan natin, tapos i-video natin kung paano siya maghalo. Na air, paano ko siya ginagawa. saka mo siya ilalagay sa backwater para ipupush mo. And then, pag humata ka, mas mabilis kumuha ng backwater dun sa injection. So, again, that's 15 mg. That's 1.5 na backwater ang kukunin natin. And then, yun naman ang ilalagay natin later on dun sa powder form ng tirzepatide. Ayan. So, ito na, ilalagay na natin siya. Usually, nilalagay ko patagilid, hindi mismong direkta dun sa powder form. Tapos ito, tatapon na natin yan. Ito na, yung, magwe-wait na tayo ng 30 minutes dito. Kasi nahalo na siya. So, 30 minutes is up. So, kukuha na tayo ng insulin na injection. Ang kukunin natin is 2.5 mg. So, as you can see, napakaliit talaga nung injection or ng karayom ng injection. So, hindi siya ganun kasakit talaga. So, this is 2.5. Again, same process. Yung kukuha tayo ng air para mas mabilis humatak ng nung liquid form. Ayan. And then, ako nalinisan ko na yung tiyan ko. Make sure. Dito kukuha tayo ng taba. And then, saka natin ipipinch yung injection. Ganun lang yun. Ilalagay lang natin siya sa taba. Doon natin siya i-inject. Pak. Tapos. Okay. Ayun, di ba? Saglit lang talaga mag-tirzepatide, mag-shots, lalo na kung sa tingin mo kaya mo siyang i-inject sa sarili mo. Now, ako ba, I said 2 box ko na to, like second box ko na siya. Ano nga ba weight ko nung first box ko? Nung first box ko, bago ko siya i-try, is nasa 63 ako. 63. Yung 63 na yun, galing ako sa 65. Yung galing from 65 to 63, siguro 3 months ko yung again, 3 months. Kung, ano mo yun, pinababa. Ganun kahirap kasi nga, lagi akong parang nade-deprive, lagi akong, yung, ano ba, ano yun, yung ang dami ko nakain today, di ako kakain bukas, tas bukas, marami na namang masasarap na pagkain, ganun. Ang hirap para sa akin mag-fasting, lalo na kung alam mo yun, nagtatrabaho ako. Work from home pati ako, 'di ba? Makaamoy lang ako ng pansit canton.
ang bango. Ganon. So ako, age ko 41 na ako. Yes, 40 na po si ate. My God. Pero, ayun nga, nagtatry natin maging healthy by using tirzepatide. And again, eating nutritious food is really, really recommended. Nakalagay naman dito kung ano yung mga bawal mong kainin, ang mga recommended at mga foods to avoid. Usually naman ang mga foods to avoid is yung mga, of course, huwag kang mag-aalak kung magti-tirzepatide ka kasi 'di ba? Doesn't make sense kasi nga dapat tulungan mo yung sarili mo na mag-change ng lifestyle. So hindi ka dapat pwedeng mag-alak kasi it defeats the purpose na magpapayat ka. And then added sugar, yun yung mga C2, mga Coke. Siguro mag-Coke ka, pero siguro yung mga, hindi ganun ka lagi. Siguro at least once a week ka na lang mag-Coke. And again, yung mga tinapay, ito rin yung mga refined sugars, fatty foods, fried foods, french fries, pritong isda, pritong ganyan, alam mo yun, kung sobrang pritong baboy, it's really not recommended. But anyway, mawawalan ka rin naman kasi siya ng appetite. And again, mas recommended pa rin na kumain ka ng healthy foods. Alright? So, yung mga hindi pwedeng mag-tirzepatide, of course, number 1, pregnant. Diba? Hindi pwede to sa buntis. My God, ano na mangyayari sa anak mo pag nag-tirzepatide ka? And then, usually, para do sa mga may heart condition, heart attack, Diyos ko po, yung mga na-stroke na, wag nang maganito, na lang tayo, healthy living. Ganon. And then, this is recommended para do sa mga may diabetes. Type 1 diabetes, diabetic, ganon. So, this is also pang 18 years old above. So, kung medyo may bagets ka, malande o taratita, at huwag mo munang pag-tirzepatide. Tsaka feeling ko naman kaya naman nila mag-diet, ganon. Hindi katulad natin mga matatanda na hirap mag-diet. Ganon. So, ano pala yung common side effect nito? Ang common side effect nito, for me ha, pag kumain ako napakain ako ng rice. Halimbawa, once a week na nga kasi ako kumain ng rice. Napakain ako ng rice, ang tendency niya is nasusuka ako, parang busog na busog. Alam mo yung ganon, yung pakiramdam ng kumain ka sa eat all you can, tapos busog na busog ka, tapos gusto mong isuka yung pagkain, ganon yung pakiramdam niya. Pero in reality, isang rice lang yung kinain mo, tsaka ulam. Like, ulam ko lang nun, as I remember, is like adobo yata, ganon. So, isinuka ko siya. Ayaw rin ng tiyan ko na kumain. Parang gano'n. Ayun ang fatty food. Kilala ko yan eh. Taba yan eh. So, yun. Nasusuka ako. Headache. Parang hindi ko siya na-experience. Pero sa iba, parang pag nagsha-shots yata sila, na-experience nila yung light headache. Not that headache naman yung parang ma-migraine. Pero, dun lang yun sa first shots. And then, the second day, wala na. Ganon. And then, fatigue, hindi naman, walang ganun. Ano lang talaga, vomit. Hindi rin ako nagtatae, ayan. Hindi rin siya yung normal na, yung mga iba kasi is pag nagpa-uminom ka ng mga kung ano-anong coffee is, napupupo ka, ito, hindi naman, normal lang, ganon. Hindi siya yung palatay or what. Kasi nga, wala ka nga kinakain, di ba? Patatay, di ba? Ganon. Ganon. Yun nga lang, pag kumain ka, may tendency talaga na kasi nga, bubusugin ka na, ganon. So, isusuka mo siya. You feel like, busog na. And then, what else? What you need? What you need to know? Ano pa? Yun nga. Recommended? Recommended na hindi ko nagagawa. Hindi ko nagagawa to. Pero yun nga, pumapayat pa rin tayo dahil sa tirzepatide. Recommended na 30 minutes na walk
at least 4 times a week. Siguro ito yung mga ginawa ni na Kiray at yung mga ibang artista na habang nagtitersepetide, nagwo-walking, nag-e-exercise sila, nag-gym sila. So, mas mabilis, yes, ang pagpayat nila. Kasi, one time lang talaga ako nag-treadmill ng 30 minutes. Ang lakas niyang magpawis. Promise. Hindi ako masyado pawisin, pero nung nag-treadmill ako, labas yung pawis ko talaga, as in. Ganun siya, parang mabilis siyang makatunaw ng fats. So, para dun sa mga gustong mas mabilis pa, dun sa normal na effect ni tirzepatide, mag-gym kayo, or not really gym, pero at least mag-treadmill kayo, mag-walk kayo ng 15 minutes to 30 minutes. 30 minutes is recommended, pero mag-exercise kayo. Mas mabilis, promise. Kasi ako na hindi ako nag-exercise, or once lang talaga ako nag-exercise, I lost 5 again, that's 5 kilos. Napakahirap. Pero ayun, gusto mas mabilis, go. Diba? Mas iba doon, lalo na yung mga matataba, mas mabilis kayong pumayat sa tirzepatide. So, kung i-recommend kayo yung tirzepatide, yes, I'll recommend tirzepatide. Kung magkano yung bili ko dun sa tirzepatide na box, I swear, I did research. Makikita mo Ang dami kong pinagtanungan kung magkano. Syempre, nag-hesitate din ako, baka may fake or what, ganon. Yung binili ko is nasa worth of 3,500. Kasi yung ibang medyo commercialized na shop is there amounting like 4,000 to 6,000 to 8,000. Yun yung mga may mga nagre-recommend na or may mga endorser na ganon kaya sila mahal. Pero yung nabili ko, that's worth 3,500 lang. So 3,500 mo yan, my God, isang buwan mo na siguro maraming, yung doon sa normal mong pagbili ng mga pagkain, it's the same. It's really the same. So nasa 3,500 ang budget mo sa food, then might as well mag-tirzepatide ka and then just eat the right kind of food na lang. Ganun. So, again, ito yung experience ko sa tirzepatide, and I hope yung tirzepatide gumana din sa inyo.